Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pa rin po, no? Mainit na usapin dito sa witness ni Marcoleta. No, kasi itong dalawa na ito, si Marcoleta saka si Defensor, sila po ang mga kasamang mga lead actor diyan sa witness ni Marcoleta ang si Gutesa, na kung saan pinatunayan po ng korte na falsified yung pirma ni Attorney Pichi Espera na sabing siya daw po ang nagnotaryo. So kumatig po ang korte sa sinasabi ni Attorney Espera na hindi ko pinirmahan yan. Pero parang siya pa po ang masama ngayon dahil siya ang gustong dikdikin ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Kumbaga, ang may mali dito na dapat kasuhan ay si Espera. Naging irresponsible siya sa kanyang notary service. Diyos me, yung mga talagang babalik ta rin. Ngayon mga kababayan, itong panggigipit, itong pang mga statement ni Marcoleta at ni Defensor mukhang may butas. Lalong-lalo na kay Mike Defensor na siya pong spokesperson ni Gutesa. Okay, so mamaya sasabihin natin kung ano yan. At ganun din po, si Mike Defensor din po ay nag-aakusa. Inaakusahan niya na naman itong si former Speaker Martin Romualdez at si Elizalde na siya po ang nasa behind ng yung bang ginigipit yung si Attorney Espera. Gabi naman mga kababayan, no? So ang tindi niya na, no? Biniblame niya po, na tinuturo niya si Martin Romualdez at Elizalde na siyang nasa likod ng panggigipit sa notary service ni Attorney Espera. Pambihira, oh. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong galit no ni Senator Ping Lacson. Kanya pong napag-alaman after na sumambulat sa kanya yung desisyon ng korte ng Manila Regional Trial Court Branch 18 at Judge Season na peke nga po, falsified, forged yung pirma ni Attorney Espera dun sa dokumento na pinanotaryo ni Gutesa. Meron na naman po siyang napag-alaman. Sabi niya, sawang-sawa na ako. Enough of this fakery. Hanggang saan ang pamimiking tatanggapin natin? Hanggang saan? Hanggang sa dulo ng kawalan, Senator Ping Lacson. Kaya nga sabi ni Terry Ridon, there is a political organization na gustong buwagin, tibagin ang credibility ng Senate hearing o HOR hearing at ilagay ang kanilang naratiba para po makaganti sa Speaker of the House at sa Pangulo. Yan po yan. There is an political organization created to destroy, to malign, and to advance their self-interest. Ano natagpuan ni Lacson? Sabi niya, wala sa pangangalaga ng Philippine Marines si Technical Sergeant Retired Orly Gutesa, ang witness ni Marcoleta. Kasi sinasabi po ni Mike Defensor, ang dating congressman, na nasa pangangalaga ng Marines si Gutesa. Nasa loob siya ng kampo ng Marines dyan sa Port Bonifacio. Meron po yan. Sinabi niya yan. So therefore, yung mismong mga Marines, no, dyan sa kampo ng Port Boni, nandyan nagtatago si Gutesa. Retired na si Gutesa noong 2020 pa. 5 years ago. Ang sabi rin ng Philippine Navy, wala sa pangangalaga ng Marines si Gutesa. Yun ang nalaman ni Lacson. Pinabulaanan na ng Philippine Navy. Bakit Philippine Navy? Because Marines are under the Philippine Navy. Wala sa pangangalaga ng Marines. Hindi nila alam kung saan nakuha ni Mike Defensor na isang sinungaling, ang Marines ang kumukop-kop. Ganun ba kagago ang Philippine Marines? Kukup-kupin ninyo yung taong hinahanap ng korte, yung taong hinahanap ng DOJ para maglahad ng second affidavit niya? Ano kayo?
Kaya ngayon, sabi ng Philippine Navy, no. He is not under the care of Marines. O ano na? Mike Defensor, anong kasinungalingan mo na naman? Wala ka ng kredibilidad. O, di ba? Ador Mawanay. Ngayon, sabi ni Lacson, based on his investigation, yung kapwa niya Cavalier dyan, parang kamista niya. Sinasabi ni, ano yun, pangalan nung Blanco, wala sa pangangalaga ng Marines si Gutesa. Kaya nagalit po si Lacson. Anong sabi niya? How much fakery can we take? How much? Hanggang saan? Hanggang kailan? Gaano pa karaming pamimeke ang gagawin ninyo? How much? How far can we go on this fakery? Hanggang matapos ang mundo. Ganyan po. Ganyan po yung mga tao o grupo na gustong pabagsakin si Martin Romualdez at ang Pangulong Marcos. At the end ito, tutumbukin nilang Pangulong Marcos Hindi titigil itong grupo ng mga Duterte hanggat hindi sila nakakabawi, hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nilang maiupo si Tocmol bilang presidente. Kasi once na maupo si Tocmol Sara Duterte bilang presidente, ano ang sabi ni Paulo Duterte, ni Polong, ni Yotyotman 51 billion abuser? Mag-antay kayo. Pag kami nakabalik, there will be a day of reckoning. Papatayin lahat kayo. Gagantihan kayo niyan. Hindi kayo ikukulong ng mga yan. Hindi kayo bibigyan ng due process. Ang due process ng mga yan is always at the end of the barrel of the loaded gun. Kaya hanggat maaari, wag nyo pong iloklok bilang presidente ang mga Duterte kasi mamamatay tao ang mga yan, mapaghiganti ang mga yan. Walang plataformas para sa bansa, walang programa para sa mga Pilipino, hindi madempensahan ng West Philippine Sea. Kaya si Lacson nagalit How much fakery can we take? Diba Mike Defensor? Ano pang pagsisinungaling? Ano pang mga fake news ang gagawin mo at ng mga kampo mo? Si mismong si ano na yan nagsabi, how much fakery? O sino ba nag-fake news? Ikaw, sabi mo nasa Marines, pangangalaga ng Marines. Si Gutesa. Ano ang sabi ng Philippine Navy? Wala po. Anong sabi nung nakausap ni Ping Lacson? Wala. O saan nyo, ngayon ginagamit nyo talaga? Ginagamit ninyo ang AFP? Minamalay nyo, sinisira nyo ang imahe ng AFP? Parang si Polong Duterte at ng iba pa? Inuudyokan nyo talaga ang AFP na sumali sa inyo? Guluhin ng gobyerno? Mga walang iya kayo. Kayo dapat ang ikulong. Kayo ang dapat magkaroon ng day of reckoning, mga walang iya. Kaya galit si Lacson How much fakery can we take? None. Tama na. Sobra na kung ako dyan. Stop of this nonsense. Stop of this delusion. Stop of this self-interest. Mga walang hiya. Patuloy nyo nililin lang ang kaisipan ng mga Pilipino. Mga gullible pa man din yung iba dyan. Madaling maniwala. Diba? Mga sinungaling. Mga fake news maker. Kaya dapat Lacson gumawa ka na ng action dyan Ang gobyerno dapat panagutin niya mga gumagawa ng fake news There is too much freedom. Biruin mo, dapat may magkaso dyan kay Mike Defensor Sinungaling, dapat kasuhan ng Philippine Navy si Defensor o yung Philippine Marines because you are dragging an institution na wala namang kinalaman pala. Minamalain mo yung isang institusyon na kasapi ng men and women in uniform. Nakakahiya po. Diba? Wala kang respeto. Hindi nyo na narespeto yung Philippine Marines na yan o Philippine Navy. Dapat kasuhan yung mga yan O now, ito na naman si Mike Defensor. Walang ebidensya. Wala silang mapakitang ebidensya. Even yung CCTV o yung record doon sa compound na pinuntahan na nag-drop ng pera sila Gutesa. Pero insinuating dahil binanggit lang ni Gutesa na nag-drop sila ng pera sa bahay daw ni Ko at ni Martin Romualdez. Kandun pa si Eric Yap. Guilty na. Oo, hindi pa nga napapatunayan ano ang sinubmit ninyong additional evidences. Kundi salaysay lang ni wala na mapakita saan yung CCTV, asan si Martin yung tumanggap ng pera. Ipresenta nyo sino yung mga tumanggap ng pera sa bahay ni Martin. Wala. Pero ito pa rin si Mike Defensor patuloy pa rin dinadrag yung pangalan ni Martin Romualdez. Ewan ko dyan kay Elizalde na sila daw tong dalawa, si Ko at si Romualdez,
ang may pakana dyan sa issue ng fake pirma. Kumbaga, kino-coerce, iniipit nila si Attorney Espera para sabihin hindi siya ang pumirma. Ganun ba kabobo si Attorney Espera? Isasang-alang-alang niya yung pagiging lawyer niya para magpasulsul doon sa dalawa? Pupunta pa ba siya ng NBI para sabihin, oh, ito, tas magsisinungaling siya? Pwede siyang madisbar dyan. Diba? Parang ikaw, kung Mike Defensor, kung lawyer ka, at Marcoleta, dapat may magsampa ng disbarment sa inyo. Puro kayo pami-make news kung lawyer si Mike Defensor, ha? Oh. Now, sinasabi ni Mike Defensor, may kinalaman daw. Di umano si Martin Romualdez at Elizalde Co. Iniipit nila si Attorney Pichi Espera yung kanyang notarial service, sinasabing wag mong aminin na ikaw ang pumirma. Ibahin mo ang istorya. Parang ganun po eh. Binubuod ko lang yung nabasa kong balita dyan sa politico.com.ph. Parang ganun po mga kababayan. Gusto niya talagang dikdikin si Martin Romualdez. Yung po kasi ang target nila eh. Si Elizalde Co, sige, dikdikin nyo ng dikdikin yan. Tumakbo eh. Plight is a night guilt. Ako din ako pumapayag. Dapat humarap si Elizalde Co. Pero si Martin, tinakbuhan ba kayo? Inimbitahan ng ICI, pumunta. Lumabas ba ng ibang bansa? Wala. Sabi rin ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, walang helicopter na nakapangalan kay Martin. Oh. Pero itong mga dutae, gusto pa rin sukbitin si Martin, panagutin. Ano kasalanan ng tao? Kayo nga may kasalanan, fake news kayo ng fake news. Tapos ikaw, Mike Defensor, hindi ka makapaglabas ng ebidensya na itong dalawa nga ito ang nagdidikta, pinipressure si Attorney Pichi Espera at yung kanyang notarial office. Labas ka ebidensya. Ang ebidensya mo kasi binanggit sila ni Gutesa eh. Ganon. Yun na yun, implied na kaagad. Kung sino yung binanggit ng witness ninyo, sila na rin yung guilty sa pagpipressure doon. Tanungin nyo muna si Espera kung may nagpipressure sa kanya. You are just insinuating. Nagtatanim ka na naman ng naratiba. O tingnan ninyo yung kasinungalingan talaga. Kaya tama si Lacson. Enough of this fakery. Ikaw talaga, Mike Defensor, oh. Talagang Ador Mawanay, mga kababayan. Remember, Ador Mawanay. Oh, Mike Defensor, hindi mo maikakailayan. Wala ka ng kredibilidad, Mike Defensor. Isa kang ano yon? Ping Lacson, say it loud. Fakery. Sinungaling ka pa. O, ayan lang po. Wala kang ebidensyang mapakita dun sa dalawa pero ginigiit mo dahil sinabi ni Gutesa. Pakita ka ebidensya, labas ka ng ebidensya na yung dalawa ang gumigipit diyan kay Attorney Espera. Okay, kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.